We control everything kahit ang katotohanan. Pananagot kayo lahat! I'll do everything to protect you. Nang pinagbantaan ni Moises si Percy ay sinaad ng binata na papatayin siya kung magsasalita ito, na tinanong naman agad ni Moises kung sinong papatay sa kanya. Hindi makapagsalita si Percy kaya tinakot siya ni Calvin. Sabay nilabas ni Mackie yung cutter niya pero nabitawan niya ito, na agad namang pinulot ni Moises. Sabay tinutok niya sa binata at pinagbantaan pa niya itong lalaslasin niya ang lalamunan niya, kaya pasigaw na sinabi ni Percy na magsasalita na siya. Nang may paparating na estudyante ay nagpumiglas ang binata, kaya naitulak niya ang tatlo at nakatakbo ito. Nang hinabol nila ay sumigaw si Percy nang makita niyang may guard sa di kalayuan, kaya agad itong rumisponde. Miniting naman nila Steven at Leon ang mga kagrupo nila sa mga gagawin nilang programa. Pagkatapos ng meeting nila ay iniwan nila sila EJ na magliligpit sa mga gamit nila dahil wala si Moises. Sakto namang dumating si Justin na agad niyang tinanong kung asaan ang ibang kasamahan nila, na agad namang sinaad ni Tyrone na katatapos lang nilang mag-meeting, kaya naggalit ang binata dahil nag-meeting sila na wala siya, at pinaliwanag naman ni Tyrone na sinubukan nilang tawagan pero hindi siya sumasagot, kaya mas nagalit si Justin. Habang mag-isa si Justin sa loob ng CR ay nanggigil siya nang maalala niya ang pambubugbog ng daddy niya sa kanya, at naalala din niya ang ugnayan nila Mercedes at Roland, na ito ang naging dahilan kung bakit niya napatay ang binata, na sinaad pa niya sa mami niya na hindi niya ginusto ang nangyari. Nagsisisigaw ang binata habang sinusuntok niya yung salamin, nang saktong mapapadaan si Maxine kaya agad niya itong pinuntahan, at nagulat siya nang duguan ang mga kamay ng binata, kaya agad niyang tinanong kung anong nangyayari. Habang nagpaliwanag naman si Moises kay Mr. Custodio nang nasa office na sila, na pinaliwanag ng binata na hindi nila gustong saktan si Percy, na agad namang sinumbat ni Benedict na tinutukan pa nila ng cutter, at agad namang nangatwiran si Moises na panakot lang nila at gusto lang nilang makausap, na agad tinanong ni Mr. Custodio kung tungkol saan. Agad namang pinaliwanag ni Calvin na tungkol kay Roland, at kung nakipag-cooperate lang sana si Percy ay hindi sila aabot sa ganun. Habang nilapatan naman ni Maxine ng first aid ang kamay ni Justine, sabay tinanong niya ang binata kung anong problema niya, kung bakit hinihising niya ang mismong sarili niya, kaya napangiti naman si Justine. Agad sinaad ni Maxine na alam niya ang bagay na yun, na dahilan na pasa-pasa ang kapatid niya. Sabay sinabihan niya ang binata na siya ang may gawa at grupo niya, na agad namang sinaad ni Justine na choice yun ng kapatid niya, at agad namang sinabi ng dalaga na alam niya kaya pinigilan niya, pero hindi ito nakinig, lalo't matigas ang ulo niya. Giniit pa ni Maxine na sinaad ng kuya niya na sagot siya ng pinuno nila, kaya sinaad ni Maxine na dapat panindigan yun ni Justine, na kung mabuti siyang pinuno ay ilayo niya si Mackie sa gulo pati mga kasamahan nila. Sabay inasar pa niya ang binata, kaya gumaan naman ang loob ni Justine sa mga sandaling yan. Habang tinanong naman ni Mr. Custodio kung anong gusto nilang malaman tungkol kay Roland, at kung bakit si Percy ang ginugulo nila, na agad sinaad ni Moises na kilala niya si Roland pero ayaw lang niyang umamin, at gusto lang nilang linisin ang pangalan ni Roland, na sinigawan naman sila ni Benedict na labas na sila doon, kaya sinumbat ni Moises na ayaw nilang malaman kung anong totoo, na agad namang pinaliwanag ni Mr. Custodio na may due process. Sabay sinigawan siya ni Benedict na hindi na siya dapat nakikialam pa, kaya pinamukha ni Moises na dapat ay sila ang may pakialam. Agad pinakita ng dalaga yung larawan ni Moises na nakatanggap ng scholarship sa Gamma Sigma.
Sinumbat naman ng matanda na sa tingin ni Grace ay magbabago pa ang ampon niya, na agad namang sinaad ng dalaga na gusto lang ng binata na ipagmalaki siya nito, pero laging binabara ng matanda at minamaliit pa niya, na agad namang sinaad ni Mang Estong na puro gulo at problema ang dala ng binata sa kanila, na hindi na yun magbabago at sinukuan na niya si Moises. Agad sinaad ni Grace na ang taong mahal ay hindi dapat sinusukuan, parang ang ate niya, na kahit ilang taon na ang nakalipas ay hindi niya ito sinusukuan, na naniniwala ang tatay niya na mahahanap pa rin nila. Sinaad naman ni Mang Estong na wag niyang itulad sa ate niya si Moises dahil hindi niya anak ang binata. Pinaliwanag naman ni Grace na sila ang nagpalaki sa kanya at tatay ang turing ni Moises sa kanya, sabay tinanong niya kung bakit ang tigas ng puso niya para sa binata. Sinumbat naman ng Mang Estong na si Grace ang nagdesisyon na dalhin si Moises doon, na agad namang sinaad ni Grace na kaya pinaalis ng tatay niya. Sinumbat pa ng dalaga na lahat na lang ay tinataboy ni Mang Estong, maging ang nanay at ate niya, pero pinamukha naman ni Mang Estong na si Grace ang dahilan kung bakit nawala ang ate niya, kaya hindi na nakaimik pa si Grace dahil totoo ang hinala niya na hindi pa siya napapatawad ng tatay niya. Habang sinumbat naman ni Kelvin kay Moises na pinahamak sila ng binata dahil sa pagpapakabayani niya at na-expelled silang tatlo, na agad ding sinaad ni Moises na hindi niya yun ginusto. Natakot naman si Maki baka malaman ng kapatid niya maging ang tatay niya, at sinumbat din ni Kelvin na kung anong sasabihin niya sa tatay niya kung sakaling malalaman nila. Sinaad naman ni Moises na gagawa siya ng paraan para mabago ang desisyon, na agad naman siyang iniwan ng mga kaibigan niya at naalala niya ang pangako sa grupo nila na sama-sama sila sa pag-angat at kahit sa kanilang pagbagsak. Habang hinintay ni Moises si Justine sa harap ng bahay nila, nang saktong dumating si Rafael kung saan sinaad ng binata na hindi niya ito makontak, kaya agad siyang pinapasok. Hinarap din siya ni Mercedes at agad namang tinanong ni Rafael kung ano na namang ginawa ng anak niya, nang sakto namang dumating ang binata, kaya nagulat siya nang makita niya si Moises. Humingi ng pasensya si Moises dahil naabala niya sila, pero sinaad niya kailangan nila ng tulong ni Justine dahil na-expelled sila nila Kelvin at Maki dahil kinorner nila si Percy dahil nagtanong sila tungkol kay Roland. Ang alam ni Moises na ang mga taong nilalapitan niya ay kakampi niya at makakatulong sa kanya ay laking pagkakamali niya dahil tulong-tulong na sila Justine, Jaime at Rafael para tuluyan nang mabaon sa limot ang pagkamatay ni Roland, na si Justin mismo ang pumatay. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.